Magandang buhay muli. Mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesu Kristo. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Pangonan, ay nalito muli upang pangunahan ang episode 143 ng Ride On Ministry sa araw na ito ng Miyerkules, August 19, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling magipagniig sa Diyos, aming Ama at aming Panginoon. Nalalaman mo po ang laman ng aming mga puso. At nais po namin, O Diyos, na ihayag sa inyo ang aming pagpapasalamat sapagkat ginising mo kami nitong maaga, Panginoon. Nataglay ang maayos na kaisipan, maliwalas na puso, na punong-puno ng kagalakan, Panginoon. Marapati niyo, O Diyos, na kami po ay lumapit sa inyo upang hilingin na kami po ay pangunahan sa aming episode 143 na ito sa pamagitan ng patnugot, paghahari at magagawa ng Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Yesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoon na tayo po ay umawit sa Kanya ng papuri. Yes. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Yes, walang tigil na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Yan ay talaga namang nakapagpapalakas sa atin sa araw-araw.
Biruin ninyo, araw po ng Miyerkules ngayon, kailan lang ay Linggo. Pagkatapos ay bukas, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pero purihin ang Panginoon sapagkat sa bilis ng pagdatal at paglipas ng bawat araw ay talaga naman hindi ho nasasayang sa bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na mga ginagawa sa ating mga buhay. At ang Ride On Ministry ay talaga namang araw-araw, ano? Bagaman mahirap din ito na ministeryo na araw-araw, pero purihin ang Diyos sa kanyang gabay sapagkat hanggang Biyernes ay natapos ko na yung mga debosyon at Sabado na lang at Linggo. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagkat yan ho ay nanggagaling sa kanyang mga talino at mga kaalaman. Siyempre ang kanyang inspirasyon ay talaga namang hindi matatawanan. Ganyan kabuti at kadakila ang ating Panginoong Diyos. Nakatulad na lamang ng ating inawit na talaga namang yung kabanalan ng Panginoon kung ating titignan, yung kanyang kabanalan. When I look into your holiness, ay maaambunan tayo sa kanyang kabanalan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Ang ating debosyon sa umagang ito ay masumpungan po natin sa karugtong ng ating tinalakay kahapon, pero nasa kabanatang 3, talatang 22 hanggang 30 tayo. Yan ang ating passage sa umagang ito. At sana ang pagkilos at daloy ng gabay ng Panginoon ay sumaating lahat. Dito sa passage na ito, na kung saan ay binubuo ng 9 na verses, na ito po ay meron pong kinalaman na kung saan ay ipinapakita sa passage na ito na mas higit ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo kaysa kay Juan Bautista, na kung saan ay isinugo din ng Diyos Ama upang maihanda ang daraanan ni Jesus at gayon din ang panibukas na ministeryo niya. At isa sa ginampanan na ministry ni John the Baptist ay ang kanyang very powerful, fiery message of repentance. And then secondly, ay yung kanyang pagbabautismo sa tubig, na kung saan si Jesus ay nagpabautismo sa kanya mismo. Bagaman na merong pag-aatubili at hindi sana dapat gawin ni John the Baptist, pero yun ang nakalaan. Dahil doon ay pinatotohanan ng Diyos Ama na si Jesus ay anak ng Diyos, kapahayagan ng Diyos,
At sa Kanya bumaba yung presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero sa mga panahon na yun ay may mga pagkakataon na kung saan ay sa ministeryo at ginampan ni Juan Bautista, ang mga iba ang turing sa kanya at pagkakilala isang propeta noon. Napagkamalan din siya na Mesias at dakila. Pero ang higit na pinakadakila sa lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Higit na dakila si Jesus kaysa kay Juan the Baptist. O kaya'y sino paman. Pag sinabing dakila, di bang English niyan ay great? Tayo ay nice din natin na maging grateful. At gayon din ang mga leaders ng anumang pamunuan, maging ang bansa, ay nice din na maging great. At hindi lamang yun, kundi ang kadakilaan din ay makita at ma-achieve sa isang bansa o pamunuan o anumang institusyon o organisasyon. Not because they or we want us or they want to become great, superior than the overall great, na walang iba kundi ang Diyos Ama na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo. At kapag tayo ay sinabihan na great, ang pakiramdam natin ay para bagang hindi tayo karapat-dapat na tawagin na great. Halimbawa, ang dakilang Lito Tangonan, o kaya ang dakilang lay minister Leonora Dato, o dakilang Leonora de la Cruz Mirales. Kikita ko yung mga post nyo dyan ngayon. Para bagang ang pakiramdam natin kapag tinatawag tayo na great ay parang hindi tayo karapat-dapat. At parang ang pakiramdam natin ay nahihiya tayo. At kung susubukan natin na susukatin kung saan na ba tayo level ng usapin ng greatness, sa palagay ko, lahat tayo ay on process of that destination of being grateful. Katulad na lamang ng ating prominent doctrine of the Wesleyan tradition, especially John Wesley, the founder of Methodism, Wesleyan Church, na isa rin sa ating prominent beliefs and doctrine, na bagaman ang Diyos ay nahayag kay Kristo ay talaga naman walang bahid at perpekto. But in the course of our Christian journey as Christians, belonging to the universal body of Jesus Christ or to the local church where we belong,
as active member. We join in solidarity with John Wesley that perfection could be achieved. On the process, we are indeed going forth to that fulfillment of becoming perfect before the sight of the Lord. At kung sino yung pinaka-object na siyang makagagawa nito, since yan ay biyaya ng ating Panginoon ay ang Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo at gayon din ng pagtulong, pagsubaybay at pamatnugot kasi ng kaniyang banal na Espiritu, sapagkat hindi natin kayang maging great to the fullest o maging perfect to the fullest. Sapagkat maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan, sa John 15, yan ay mararating natin yan. Para bagang sinasabi doon ni Jesus na kung tayo'y hiwalay sa Kanya, kung wala sa atin ang Diyos ay wala tayong magagawa. Would you say amen to that? Nitong pinaka-passage natin, binabanggit yan sa talatang 22, pagkatapos nito. So, ibig sabihin noon ay meron hong sinundan. Yaong pagkatapos nito na binabanggit. At ganyan na kaabala ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang ministeryo at misyon at gayon din sa kanyang patuloy na pag-equip sa kanyang mga disciples. Kaya dito sa particular verse 22 ay binabanggit nga na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nagpunta sa lupain ng Judea. Kung kaya't ang kanilang ginawa doon ay sila'y nanatili sila roon ng kaunting panahon. Kasama nila at nagbautismo. Yan ang sinasabi diyan. Alam niyo ho, ang bawat konting panahon na ibinibigay ng Diyos sa iyo at gayon din sa akin at sa lahat ng tao ay napakahalaga iyan. Kaya iyong salita na pagkatapos nito ay hindi ho nagtatapos ang lakbayin. Hindi nagtatapos ang pakikibaka at gayon din ang paglilingkod. Sapagkat meron hong nagiging continuity ng natapos at yan yung sa bawat konting panahon na ibinibigay ng Panginoon. That we need or we ought to take importance, to pay attention with God's revelation and guidance. At kung ano ang nais niya na ipagawa sa atin sa bawat konting panahon na ibinibigay niya sa bawat dumaratal na bawat araw sa kalagitnaan natin.
At yan ay bahagi ng Christian discipleship, ng Christian education at gayon din ng Christian stewardship. For us to be a good steward of every moment, every time, every day na ibinibigay ng ating Panginoon. In taking consideration of all this God-given time, coupled with our talents, resources, abilities, or capabilities, we can indeed do more for the glory of God. Kaya dito ay ipinapakita dito na kung saan si Juan Bautista ay nagbabautismo rin. Sabagat dito ay nagpasimula na rin ang pagbabautismo ni Jesus sa pamagitan ng kanyang mga disciples. Samantalang si John the Baptist ay nagbabautismo rin naman doon sa bandang Enon, na ito ay malapit sa Salim. At ang lugar na iyon ay binabanggit sa verse 23 na maraming tubig. Sa lugar na iyon, na kung saan ay pumupunta ang mga tao at nagpapabautismo sa Kanya. At noong mga panahon na yan ay hindi pa po nadakip at nakulong si Juan Bautista. Kaya nga, mga kapatid sa Diyos, napaka-importante itong bautismo. One of the two sacraments of Protestantism. Ang banal na komunyon at gayon din ang banal na bautismo, na kung saan ang dalawang sakramentong ito ay bahagi, nakapaloob ang ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga ito, mga kapatid sa Diyos, sapagkat yaong tinalakay natin na kahapon ay we need to be born again in water and spirit. We have to be baptized by the water and the Holy Spirit. Nang sa gayon ay meron tayong magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. At gayon din ay maaari tayong pagharian ng Diyos. Kaya nga itong bautismo na ito, napakahalaga. Sa atin, sa Protestant, meron tayong child baptism na idinedicate ang mga bata, mga sanggol sa harapan ng ating Panginoon. Sa Kanya natin mismo idinedicate. At gayon din, sa mga bautismo natin na spiritually, with the Spirit of
God the Father in Jesus Christ. The promise of Jesus Christ na pagdating ng kanyang ipinangako na banal na Espiritu. And we have to really and really experience that by receiving and allowing this Holy Spirit to be with us, to reign over us, for us to become always attuned with Jesus and His Word, and of course, allowing the Holy Spirit to lead us every moment, every second, wherever we are sa buhay na ito. Kaya nga ho, maliwanag na sinasabi nga, doon sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 21 hanggang 22. 1 Peter chapter 3, verses 21 to 22. Na binabanggit yan na ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Para bang sinasabi na yung pagbautismo sa tubig ay hindi yon ang magliligtas sa atin, kundi mismo ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Na tayo ay dumaan o kay kinakailangan na maranasan natin ang bautismo sa tubig at Espiritu. Ang bautismo, sabi niya dito, ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi ang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Na umakyat sa langit at kayo'y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Kaya nga ho, the moment we enter into that very important experience of the sacrament of baptism, sapagat yan ay hindi lamang ho isang ritos o ritual, kundi yaong binibigyan ng tao ng pagkakataon na kung saan sa kanyang pagharap sa Diyos na buhay kay Kristo na nag-aanyaya na kung saan nararapat lamang na tayo po ay mangagsisi sa bawat kinikilala natin na pagkukulang, kasalanan, kamalian. At paghingi ng kanyang pagpapatawad at nandoon ang katotohanan na tayo ay papatawarin at lilinisin ng Panginoon. At kung paano ang buhay ng tao sa old self ay naghahari yung kanyang sarili mismo. Even without the presence and
continuing intervention or interference of God the Father in Jesus Christ through the manifestation and acts of the Holy Spirit. Pero ito, ang buhay na ngayon na nalilinis ng Panginoon sa pamagitan ng bautismo at gayon din ang simbolo na kung saan ay inialay niya ang kanyang buhay, naghirap at napako sa krus na matay, dumanak ang kanyang dugo para sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Ang Jesus na yan, ang ibig sabihin ay ang siyang magliligtas ng sanglibutan. An open avenue and opportunity for everybody to come into the presence of the Lord Jesus Christ. To experience that. Nang sa gayon yung sinasabi nga na isang malinis na budhi, nililinis yung budhi natin. Nililinis yung puso natin, yung ating kaisipan at gayon din ang ating buong pagkatao. Nang tayo ay maging karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos, nang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo na beneficiary sa Kanyang kalangitan at gayon din ang pagharian tayo lagi ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang diwang banal. At ang sinasabi doon sa Acts chapter 2, verses 38 and then chapter 8 verse 12. Acts o kaya mga gawa. Acts 2:38 and chapter 8 verse 12. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sila'y sumampalataya at nagpabautismo lalaki't babae. You see, ang tao ay kailanman ay hindi niya maintindihan, hindi niya lubos na mararanasan yung esensya at gayon din yung kahulugan at substansya at naipagkakaloob ng isang nababautismuhan sa tubig at sa Espiritu Santo. Kung wala hong espiritu na nananalaytay sa kanya na kumikilala at gayon din na humihingi ng pagpapatawad ng ating Panginoon at paglilinis sa kanyang kasalanan. Sabagat ang bautismo na yan ay in Jesus' name, sa pangalan ni Jesucristo. At gayon din, once ng isang tao ay nabautismuhan, tatanggapin niya ang ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, ang pagbaba ng banal na Espiritu upang siya'y pagharian, pangunahan, at gawin siyang matagumpay at victorious. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, amen sa ating Panginoon. Kaya nga hindi magkahiwalay yung binautismuhan sa tubig at gayon din sa Espiritu Santo. Yan ay magkasama lagi yan. It cannot be separated.
Sabagat yung tubig ay simbolo ng paglilinis ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Whereas yung the empowerment of the Holy Spirit is indeed giving us the opportunity to allow the Holy Spirit to always at work sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon, yung buhay natin in the course of Christian education, Christian stewardship, and Christian discipleship, mapapansin natin at makikita, mararanasan, at mapapansin ng mga iba, nakakaiba nga ang taong ito na nabautismohan ng tubig at espiritu sapagkat nananahan sa kanya ang banal na espiritu at nakikita ang mga bunga ng Espiritu Santo na yan naman ay sinasabi ni Apostol Pablo mula sa Galatians chapter 5, 22 to 29. Basahin ninyo yung mga talatang yon. At gayon din ay sinasabi diyan sa Marcos kabanatang 10, talatang 13 hanggang 16. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin. Ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagwikaan sila ng mga lagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Inyong tandaan ninyo, ito ang tanda ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap ng paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Hallelujah! At purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat kung merong mas pinakarap-karapat dapat na tumanggap ng blessing at bautismo ng Panginoon sa tubig at espiritu ay ang mga bata. They serve as little angels of the Lord. Sa kanilang sitwasyon, hindi pa sila nababahiran ng kasalanan. Nandun ang kanilang kamusmusan, taglay nila. Ang kababaang loob at hindi pagmamataas. At ang mga bata na yan, sila naglalaro, mamaya nagkakasakitan, pagkatapos ay mamaya nagtatawanan na naman at parang wala lang. Pero sa mga merong edad, pag nagkaroon ng confrontation, pag-aaway, nagtataniman ng plot, at ang mga iba sinasabi, may araw ka rin, humanda ka. Ubusin ko ang lahi ninyo. May mga ganyan din. Ididimanda kita. Nagtatanim ng galit. Ni hindi makaharap sa bawat isa pag sila'y magkasalubong. Mag-iiwasan. Pero ang katulad sa isang sanggol, naglalaro ngayon, mamaya, nagkasakitan. Awayan sila pagkatapos ay tuloy na naman ang kanilang laro. Tatawanan na naman. Ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na pinagsabihan ang mga parents ng mga sanggol na nagdala ng mga bata sa paanan ng Panginoon, nagalit si Jesus. At ang sabi ni Jesus, huwag ninyo silang hadlangan na lumapit
kay Jesus ang mga batang iyon. Huwag ninyo silang sawayin, yan ang kanyang sinabi. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Hanggat hindi kayo matulad sa isang bata ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos bagaman sa panahon na ito. Marami na rin mga bata na kung saan ay na-impluensyahan na ng masamang gawain sapagkat sa kasamaan na nakikita sa society sa panahon na ito. Meron din mga bata ngayon na lulon sa droga. Meron din mga bata ngayon na lulon dyan sa anumang sinisinghot. At gayon din, marami na rin mga napapariwara ng kanilang mga buhay na mga bata sapagkat ang mga iyon ay kanilang nakuha sa impluensya ng sanglibutan at gayon din kung paano ang kanilang magulang, ang kanilang pagtuturo at halimbawa na kanilang ipinamalas sa kanilang mga anak. At doon sa Mateo 28, talatang 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang pinakamandato ng ating Panginoong Heso Kristo. Go ye therefore to all nations. Not only to preach the gospel, not only to educate the people, but even to baptize and make them to become disciples of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon ay napalawak na tayo dito sa bautismo sapagkat binabanggit niyan. Balikan natin yung ating main text, verse 25. Dito, minsan ay nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Sabagat ang mga Hudyo ay meron silang ritual sa paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordans na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. May nagpunta kay Juan Bautista at ipinaalam na bagaman ang tawag din kay John the Baptist ay guro o rabbi, yaong pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi si Jesus. And of course, with his disciples, doon nga sa lupain ng Judea. At ang naging kasagutan ni John the Baptist dito, sa talatang 27, walang tatanggap, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Yan ang isinagot ni Juan. Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos.
Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Talatang 28. Diyan na ho papasok, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, na itong si Juan Bautista, na punong-puno ng kababaang loob, na kanyang kinikilala siya bilang tagapagpatotoo, mangangaral at nagbabautismo rin sa ngalan ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Ay Kanyang pinatutunayan dito, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, na kung saan itong si Jesus Christ ay mas nakahihigit sa Kanya. At hindi si Juan Bautista ang Kristo, kundi si Jesus Christ, and siya lamang at wala ng iba. At doon sa talatang 29, sinasabi doon, ang babae kakasal ay para sa lalaki kakasal. Ang abay na naghintay sa pagdating ng lalaki kakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din na naman lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may mababa. Yan naman ang sinasabi doon sa huling verse sa pinaka-passage natin, talatang 30. Lubos na ang kagalakan ko ngayon. Napakagandang puntos yan. Sabagkat alam din ni John the Baptist na kung saan mangyayari ang katuparan ng kalooban ng Diyos. Ama, sa pamagitan ni Jesucristo at sa mga nangyayari na nababalitaan ni John the Baptist patungkol kay Jesus at gayon din sa kanyang mga alagad na mga pangangaral at gayon din ang mga pagpapagaling sa mga merong mga sakit at gayon din sa mga pagpapalayas sa mga inaalihan ng demonyo at masamang espiritu at gayon din sa ministeryo ng sakramento ng bautismo, ay lubos ang kagalakan ni John the Baptist. And how about you? How about us? Lubos din ba ang ating mga kagalakan sa ngayon at gayon din sa bawat araw? Nang dahil sa merong laging ginagawa ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo at ng Kanyang banal na Espiritu na mga kagilagilalas, kamanghamanghang mga bagay, at kasama tayo sa mga binibiyayaan ng ating Panginoong Diyos kahit na po sa panahon ng global pandemic, coronavirus at mga quarantine. Let this God in Jesus Christ completely quarantine us so that we can fully experience the fullness, the ultimacy of rejoicing, joyfulness before the sight of the Lord, sapagkat ang pinanggagalingan ng ating kagalakan na malubos ay walang iba kundi siya. Kapag tayo ay nakaranas
ng bautismo sa tubig at espiritu, na pasasakop tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang kalangitan, at gayon din sa kanyang iglesia, at gayon din ay sumusunod tayo sa kanyang mga mandato at mga salita. Patuloy din na maranasan natin ang kagalakan katulad ni John the Baptist. Kaya ang kanyang patunay, kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may mababa. Napakagandang espiritu ng isang lingkod ng Diyos. Sugurin siya ng Diyos, pero ang tingin niya sa kanyang sarili ay hindi siya ang magiging dakila. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay mababa lamang siya. Nakatulad din na Apostol Pablo na ang turing niya sa kanyang sarili ay parang garbage. Pero sa kanyang buhay, napaka-importante, napakahalaga at kailangan sa kanya lagi. At mababasa natin lagi sa kanyang mga epistles yung salitang in Christ, kay Kristo. Kapahayagan na kung saan ay nagpapailalim siya sa kanya. Kapahayagan na sumusunod siya sa kanya. Kapahayagan na tumatalimas siya sa kanya at sa kanyang mga salita. At kapahayagan na sa kanya ay nagahari ang kapangyarihan ng Diyos na ito kay Kristo Jesus, at gayon din ang kanyang banal na espiritu. Kinakailangan si Jesus Christ ang laging maging dakila sa ating mga buhay, at gayon din sa sino paman, at gayon din sa bawat bansa, sa bawat dako. Kinakailangan that we indeed continue to allow and allow always and always that Jesus Christ na siya ang kinakailangan na maging dakila. Kaya nga ho, sa ministeryo ng Diyos, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon, gumawa tayo ng gumawa ng naayon sa kalooban at mandato ng Diyos. Pero ang lahat ng papuri, pasalamat, pagwalhati at kadakilaan ay tanging sa ating Panginoong Diyos, kay Kristo Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Siya lagi yung ating itinataas. Siya lagi ang ating pinapupurihan, at siya lagi ang ating winawalhati sa araw-araw at gayon din sa tuwit-winan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay sana po ay nag-gets natin ang ipinaparating na mensahe sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon ay tunghayan po natin ng mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang birthday. Yes. Ang kapatid na Ernesto Constantino mula sa San Mateo Isabel, at gayon din ang kapatid na Angel Balot mula doon sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at gayon din ang kapatid na Rosalie Bartolome Corpus ng Rizal, Nueva Ecija, at gayon din ang kapatid na Sel Latima ng Valenzuela City, at ang kapatid na Maymay Dumlao, at gayon din ang kapatid na Elmar Rodolfo Costales ng San Mateo Isabel, at gayon din ang kapatid na Jennifer Bison ng Rizal, Nueva Ecija, at gayon din po ang kapatid na Luisa Tangonan ng Quezon City, at gayon din ang kapatid na Deaconess Sara Bautista Cruz, ang asawa ng John Lloyd natin sa Pilipinas, Reverend Federico Cruz Jr. ng Capital Methodist Church
Diyan sa bandang Sito Balanga, Bataan, yes, Deaconess Sara Bautista Cruz. At gayon din ang kapatid na Reverend Ricardo Narang, nandun sa bandang United States of America, at gayon din ang kapatid na Mary Ann Velasco Quebral. Mula dyan sa bandang Cuyapuan, Nueva Ecija, at gayon din ang kapatid na Deaconess Rubilin Litaw ng United Methodist Church, Philippine Annual Conference. Ito po ang mga nakarating na mga pangalan na magse-celebrate ng birthday, pero kasama lahat ng nagbe-birthday na atin pong kinokongratulate, binabati, inaawitan at ipinapanalangin, yes. Kaya tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, na pinakadakila sa lahat, na kinakailangan, O Diyos, ng kapahayagan mong si Jesucristo ang siyang laging maging dakila sa bawat buhay namin. Na makita, Panginoong Diyos, ang kababaan ng loob, puso at pagkatao. Na't nawa, Panginoong Diyos, ito ang siyang ikintal mo. Ipaunawa sa lahat ng tao at gayon din sa lahat ng magse-celebrate ng birthday ng kanilang buhay, saan man sila naroon sa Pilipinas at gayon din sa ibayong mga dako. Patuloy, Panginoong Diyos, na sila po ipagpalain mo sa lahat ng larangan ng kanilang buhay. Lalo tigit, Panginoong Diyos, sa espiritual na kalagayan, ang paglago ng kanilang espiritual at gayon din ng pagkakaroon ng tumitibay na pananampalataya sa inyo, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa kanilang birthday sa araw na ito, na huwag silang makalimot na magsilapit upang magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay sa inyo. At marapatin mo, Panginoong Diyos, na sila po ay laging matanglawan ng iyong ilaw, upang lagi sila, O Diyos, na nasa kalagitnaan ng ilaw na ikaw ang subaybay. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang pag-asa, at ikaw din, Panginoong Diyos, ang blessing nila. Panginoon, marami pang darating na mga birthday, taon sa kanilang mga buhay na kung saan ay kanilang may enjoy sa tamang layunin, na mayroong kalakip na paglilingkod sa inyo at gayon din ng pagmamalasakit sa kapwa. Panginoong Diyos, ilayo mo sila sa anumang sakuna karamdaman, at lagi po sana, Panginoong Diyos, na sila po'y nagtatagumpay sa kanilang pagganap, sa kanilang mga tungkulin at sa mga nais nilang ma-achieve sa buhay sa mga darating na panahon sa gitna ng mga hamon din. Panginoong Diyos, may we include also to pray sa lahat ng mga sanggol na ngayon ay pinanganak, Panginoon, sa iyong pag-iingat at pagliligtas. At ang mga sanggol na ito, Panginoong Diyos, ay lumaki na mayroong pananampalataya sa inyo, na lumaki na malusog at magtatagumpay, at gayon din na maging matagumpay ang kanilang future, bright future, Panginoong Diyos, sa poder ng kanilang mga magulang, Panginoon. Ito po, Diyos, ang aming panalangin para po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang birthday. Amen at amen at amen. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos, at sila po ay ating awitan. Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, na bigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia
ating minamahal. Hinihiling na mipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kagaparan. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwidan. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kagalakan. Naglilingkod ng may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyo lahat na nagse-celebrate ng birthday sa araw na ito, at palakpakan po natin sila. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at more years to come sa inyong buhay na may celebrate. Yes, sana huwag kayong makalimot sa ating Panginoon sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwina. Tayo po ay dumako sa ating panalangin sa pagkakataon na ito. Mula sa kapatid na Gobernador Vilma. Yes. Membro ng Pansol Methodist Church dyan sa bandang Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Ang kanyang prayer request ngayong umaga. Nabasa natin sa Messenger. Umaayos na lagay ni Erlinda Bernal po. Palakpakan natin. Yan po yung ating pinapanalangin araw-araw po. Salamat sa Diyos sa mga dasal. Yes, welcome. Pray mo ko din na Bishop. Sister Vilma po ako. Yes, Vilma Santos. Sa Pansol Methodist Church, Kasla Adda Alalak Apo. Parang merong Alalak Apo, Bishop. Salamat po sa walang sawang pananalangin mo. Yes, welcome. Yan ang prayer request ng kapatid na ito at gayon din ang kapatid na Mary Joy Villar Tambanillo. Ngayon din na umaga, bago tayo magsimula, mula sa Tagbilaran City, Bohol, Visayas, na ito ang kanyang prayer request. Thank you po, Bishop. Absent pa rin ako sa work dahil po nilalagnat pa rin yung anak ko po. Ito po yung kinagat ng pusa, ano po. Tapos, naglaboratory po kami kahapon. Balik namin ngayon. Kunin results, tapos balik sa doktor po ngayon. Bishop, tulungan po mo po ako sa panalangin na ma-okay na yung anak ko at ang kanyang results po. Maraming salamat po. Welcome. So tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Dakilang Diyos, Ama, dakilang manggagamot, tagapagkaloob, Hesu Kristo, kamanghamanghang pagkilos ng iyong banal na Espiritu,
Sa mga kapatid na ito, O Diyos, na nagpapaabot ng kanilang prayer request. Salamat po sa kagalingan inyong ipinagkaloob kay kapatid na Erlinda Bernal. Salamat po, Panginoon. Ang patuloy niyang kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, na kung saan ay ang masidhing prayer request para po sa buong pamilya ng kapatid na Vilma, na ikaw po ang siyang sumakanila lagi, kagalingan at kalakasan, at gayon din maibsan sila lagi, O Diyos, sa anumang mga sirkumstansya ng buhay. At gayon din ang katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Pero higit sa lahat, O Diyos, ang maayos na kalusugan ng bawat isa sa kanila. Gayon din, Panginoon, na inyo pong alalayan at pangunahan ang buong pamilya ng Tambanilyo, Panginoong Diyos. Ang anak ng kapatid na Mary Joy Villar Tambanilyo, na kung saan ay kinagat ng pusa. At siya rin ay ipinanalangin na namin, O Diyos, sa mga nakalipas na araw. At ngayon, Panginoong Diyos, ay nilalagnat pa rin. Kaya narito po ang pakiusap, O aming Diyos, na nawa po ay pagpalain mo ang anak ng kapatid na Mary Joy, upang kanyang malagpasan ng kanyang tinamo sa pagkakagat ng pusa. Namalis ang kanyang lagnat, at sana, Panginoong Diyos, ay wala hong infeksyon. At umasa kami, Panginoong Diyos, na maging maayos po ang resulta ng kanyang laboratory. Kaya nga ho, lapatan niyo, O Diyos, ng lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness. At maging ang buong pamilya, Panginoong Diyos, ng Tambanilyo, pagpalain mo sila, maging ang kanilang mga financial need, Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, sa mga kapatid na patuloy namin na isinasamo sa inyo sa panalangin. Katulad ng kapatid na Florenda Nabuan ng Iglesia Medista dyan sa bandang San Fabian, Pangasinan. Patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo ng kalakasan at kagalingan, Panginoong Diyos, pati na rin po ang kapatid na Ferdinand Terrado na dumaranas ng bone cancer stage 1 dyan sa United States of America, at gayon din ng kapatid na Mary Ann Terrado Dominguez na nag-undergo ng chemotherapy dyan sa United States of America. Panginoong Diyos, kung inyo pong naisin ay makakalaya ang mga kapatid na ito sa cancer, Panginoong Diyos, at ang kanilang lubos na kagalingan at recovery ay pagkaloob mo, Panginoon. At gayon din ang patuloy na kagalingan ng kapatid na Lilia Borromeo ng Committee of Christian Believers Church, ang aming iglesia dyan sa Marasat Grande sa Mata Isabela. Marapatin mo, Panginoong Diyos, na kanyang mata mo. At gayon din ang kapatid na Florencio de los Santos, membro ng Bagong Barrio United Methodist Church of Caloocan. Nanawa, Panginoong Diyos, ang kanyang kagalingan at siya ay makalabas niyan sa Capitol Medical Center, Panginoon. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Apolonio de la Peña at Rosalinda Hener de la Peña, membro sila ng Holy Faith United Methodist Church diyan sa Barangay Iba, Silang, Cavite, Panginoong Diyos. Ang kanilang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoon, ay marapatin po ninyo. At maging ang kapatid na Pauline Joy Katsuela Eugenio ng Mataas na Covenant Methodist Church in Relatividad Nueva Ecija, ang kanyang kagalingan at paghilom ng kanyang sugat, dulot ng kanyang operasyon, marapatin niyo, Panginoon, ay pagkaloob sa kanya. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang recovery ng operasyon ng kapatid na Paz Alfonso
Bautista, Panginoong Diyos, marapatin po ninyo na siya'y maibsan at siya ay makarecover, gumaling at magkaroon ng maayos at malusog na pangatawan, at gayon din po ang kapatid na Rona Bersosa Vargas diyan sa bandang Isabela, Ilagan City. Panginoong Diyos, pagpalain mo at pangunahan ang lubos na kagalingan at kalakasan makamtan niya, Panginoon, mula sa inyo. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Lodi Wenceslao na nag-undergo ng dialysis, membro dyan sa bandang Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Panginoong Diyos, mahabag po kayo at patuloy na pangunahan at pagalingin, Panginoon, ang kapatid na ito. At gayon din po ang kapatid na Manigiyam ng Victoria, Tarlac. Panginoong Diyos, ang kanyang patuloy na kagalingan at recovery, Panginoon, marapatin po ninyo. At gayon din ang kapatid na Teresita Delegiin dyan sa bandang Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, ang kanyang recovery, good health and wellness, kagalingan, Panginoon, ay ipagkaloob niyo po, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Eli Barbang, yung patuloy na kagalingan, Panginoon, ay makamtan niya. At ang Obispo Maximo Rodrigo Grasas Inigas Jr. ng Roman Catholic Church, ang kagalingan para sa kanya, Panginoon, recovery, good health and wellness, pati na rin po ang kapatid na Jomar Bumanglang ng San Mateo Isabela na confined dyan sa Santiago City, sa ospital. At gayon din ang kapatid na Reverend Marvin Sulayo de Leon ng United Methodist Church, Bulacan, Philippines Annual Conference. Ang kanyang paghahanda sa kanyang operasyon sa buwan ng September, marapatin niyo, Panginoon, na ito maging matagumpay. At sa lahat ng kanyang pangailangan ay pagkaloob niyo, lalo't higit, Panginoon, ang kalusugan. At gayon din po ang kapatid na Lili Kagalitan ng kagalingan, Panginoong Diyos, ipagkaloob mo ninyo sa kanya. At ang kapatid na Lali Sibeto ng Project 7, Quezon City, ang patuloy na development ng kanyang paggaling at kalakasan, Lord, ipagkaloob niyo po. At gayon din ang kapatid na Glyce D. Tagalikod, anak ng pastor ng United Methodist Church diyan Santiago City, Isabela, ang kanyang kagalingan sa kanyang puso, Panginoon, marapatin po ninyo, O Diyos. At gayon din po ang mga kalalakihan sa San Antonio ng John Wesley Methodist Church, Samal Bataan, Ricardo Nunan ng Capitol Methodist Church, Sito Balanga Bataan, at gayon din ang kapatid na Ruel Yumo ng Beps Methodist Church, Beps Maribeles Bataan. Panginoong Diyos, ay patuloy po na pairugan sila ng karampatan, kagalingan at kalakasan at good health and wellness, Panginoong Diyos. At sa lahat pa ng mayroong mga karamdaman, Panginoon, marapatin po ninyo ang kanilang kagalingan at kalakasan saan man sila naroroon sa buong mundong ito. At may you also provide their financial need, Panginoon, sapagkat napakagastos po ang magkasakit sa panahon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, so we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ang latest na update sa ngayon, kung ilan na ba ang tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa Department of Health ay umabot na po ng 169,213 na katao. At sa buong mundo, ayon sa Johns Hopkins University and Medicine, ay pumalo na po sa 22,294,596 ang tinamaan ng COVID-19. Nasa iba't ibang mga pagamutan, quarantine facilities, at sa pangalaga ng mga medical frontliners, essential frontliners, at gayon din sa patuloy na pananalangin ng lahat ng mga spiritual frontliners sa mga churches, sa pangunguna ng mga church workers at mga members. Kaya panalangin po natin ang kanilang paggaling. Sabay-sabay po tayong manalangin sa pagkakataon na ito para po sa kanilang lahat. Yes, Lord Jesus Christ, ito po ang aming patuloy na panalangin para sa kagalingan, kalakasan
ng lahat ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo saan man sila naroon sa pagkakataon na ito, O Diyos. And may you continue also to bless all the hospitals, medical and essential frontliners, and all other frontliners, including spiritual prayer warriors, frontliners of churches, to the leadership of church workers and lay members, Panginoong Diyos. Marapatin po ninyo ang katagumpayan at gayon din ang kalunasan nila lahat. At pagpalain mo lahat ng mga bansa, Panginoong Diyos, sa sama-samang paglaban sa COVID-19 sa iba't ibang dako sa buong mundo, Panginoong Diyos. Sa iba't ibang mga paraan ng pagsugpo sa pangunguna ng mga pinagkatiwalaan mo, O Diyos, na maluklok sa panunungkulan mula sa presidente hanggang sa bawat barangay, Panginoong Diyos, at sa lahat ng mga pamunuan at mga kawani, sa iba't ibang mga ahensya at mga kagawaran at gayon din sa mga iba't ibang mga branches ng bawat bansa at sa lahat ng rehiyon at gayon din sa bawat lungsod at bawat munisipalidad at sa lahat ng mga barangay, Panginoon, sa bawat pamilya at gayon din sa bawat mamamayan. Panginoong Diyos, ay sama-sama kami, Panginoon, napangunahan mo at pagpalain, O Diyos, na merong disiplina, na merong enthusiasm to fight and defeat this COVID-19 global pandemic. And may you be with us always, O Lord, and providing also our daily need. At nawa, Panginoong Diyos, ay mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito at ang kagalingan para po sa lahat ng bansa, para po sa lahat ng tao at gayon din sa buong sanglibutan, Panginoon, ay marapatin mo, Panginoong Diyos. At umasa kami, Panginoon, ang iyong kalooban at paghahari ang siyang laging maganap sa buong mundo. Upang sa ganon ang pagkakaisa, kabanalang ang katwiran, ang katarungan at kapayapaan at pagmamahalan, Panginoong Diyos, ang siyang manaig at umiral sa bawat isa, na pawang tunay na pinaghaharian ng inyong paghahari, Panginoong Diyos, sa tuwid-tuwina. Ito po ang aming panalangin, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen. At gayon din ang latest update kung ilan na po ang namatay dahil po sa COVID-19 sa Pilipinas ay umabot na po ng 2,687. At sa buong mundo kasama ang Pilipinas ay umabot na po sa 783,429 ang namamatay dahil po sa COVID-19. And of course, we pray for all the bereaved families at ipagkatiwala po natin lahat po sila na nangauna na sa buhay na ito. Yes, manalain po tayo ng sabay-sabay na malakas. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ikaw ang mayakda ng buhay. Kung paano kami, Panginoong Diyos, ay nalikha at nagkaroon ng buhay at hininga sa lupang ito, Panginoong Diyos, ay darating din ang pagkakataon na kung saan ay kami po ay babalik sa alabok at kami ay mananahanan dyan sa inyong kaharian. Panginoon, ay inyo pong pagpalain at pangunahan, dulutan ng kaaliwan, kalakasan at pag-asa at blessing lahat po, Panginoong Diyos, ng mga naulila ng mga pamilya sapagkat yumaw ang kanilang mga buhay dahil po sa COVID-19, Panginoong Diyos. Kay marapatin mo po, Panginoong Diyos, na patuloy mo sila na palakasin at palugin ang kanilang pananalig sa inyo at espiritual na buhay. And unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed commit the lives, the spirit, and souls ng lahat po ng mga yumao, Panginoong Diyos, sa inyong pangangalaga at paghahari dyan sa inyong inihanda na kaharian. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoon. At gayon din ang latest updates na kung ilan ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay umabot na po ng 112,861 at sa buong mundo kasamang Pilipinas ay umabot na po ng 15,037,176 ang recoveries.
Di ba narapat lamang na tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon, magbunyis sa Kanya? Yes, sabay-sabay po tayong manalangin sa pagkakataon na ito, sa pagpapasalamat, including all other that we want to give thanks to the Lord. Yes, manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa inyong mga pinagaling at sa lahat ng inyong mga kinasangkapan. At higit sa lahat, O Diyos, sa iyo na pinakadakila, na nagpapagaling at nagkakaloob, Panginoong Diyos, Ama, sa pamagitan mo, Jesucristo. Salamat din sa lahat ng aming mga nararanasan na katagumpayan. In the mighty name of Jesus Christ, ito ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Kung meron kayong nag-iisa na pinaka-partikular na nais po ninyo na idulog sa Panginoon sa pagkakataon na ito, ano yung nag-iisa na partikular na nais mo na ilapit sa Panginoon sa pagkakataon na ito? At naniniwala ka na ang Diyos ay kakatagpuin ka at tutugunin ang iyong kahilingan. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord Jesus Christ, ito po ang pinaka-partikular na kahilingan ng bawat isa, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat po sa inyong kaakibat na pagtugon. Sa tamang panahon at kami, O Diyos, ay laging nakapaghihintay sa inyong katugunan ng naaayon sa inyong kalooban. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At kumusta ho ba kayo, mga kapatid, mga kababayan, mga ka-ride on? At ano bang kalagayan ninyo sa buhay sa ngayon? Kumusta bang nakalipas na buong araw ninyo? At kayo ho ba'y nadulutan ng kalakasan at kapayapaan at katagumpayan ng lahat ng inyong mga pinaggagawa ng nakalipas na buong maghapon at gayon din sa buong magdamag? Ano bang naging pakiramdam ninyo? At kumusta naman naging paggising nyo sa umagang ito? Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at napakabuti ng ating Panginoon at ang Ride On Ministry ay patuloy na nangungumusta sa bawat isa sa inyo at gayon din na patuloy na nagpapaabot ng pasalamat sa inyong patuloy na pakikibahagi, pagsubaybay ng bawat episode ng Ride On Ministry, katulad po ng episode na ito ng 143 ng Ride On Ministry. Kung kaya't salamat po sa bawat pag-like, sa bawat pag-follow sa ating page at gayon din po sa inyong mga pag-comment at gayon din po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. Kaya po rin natin ang Panginoon at ngayon po ay ating pong sulyapan ng mga kapatid na kung saan nagkaroon po sila ng pagkakataon na sila po ay makapag-type sa kanilang hawak na gadget, sa kanilang mga comment at ang mga comment na ito ay tunay nga naman na nagpapaabot ng kalakasan sa bawat isa sa atin. At narito po ang comment ng ating kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church dyan sa Hermosa, Bataan. At ang kanyang comment ay, "Good morning, Bishop Litangonan and family." Yes, good morning din. Thank you very much at God bless Cruz family at God bless ang Hermosa, Bataan. Nag-gain din ang ating church at para lang dyan at gain din mula sa ating kapatid na Lay Minister Leonardo Dato ng Capital Methodist Church yan sa Sito Balanga, Bataan. Ang kanyang comment ay, "Thank you, Lord, for another beautiful and blessed Wednesday.
Yes, purihin natin ang Panginoon. Good morning po, Bishop and Ate Jean. Yes, thank you very much. Gayon din, good morning sa inyo. And thank you po, Bishop, for always with us here in Sama-samang Tagabataan laban sa COVID-19. Yes, welcome, and may the Lord continue to bless this ministry to the world, particularly dyan sa bandang Bataan. Thank you for interceding po sa prayers po. Yes, purihin ang atin ang Panginoon at welcome at God bless Dato family, of course, your ministry, at God bless niyan sa City of Balanga, Bataan. Yes, purihin natin ang Panginoon at gayon din mula sa ating kapatid na kapatid na Leonora de la Cruz Mirales ng Iglesia Media sa Pilipinas dyan sa bandang saan? Samal Bataan ka ba? O dyan sa Maribeles? Yes. Well, wherever in Bataan, yes. At ang kanyang comment ay, Hallelujah, Lord God, we praise you through this ministry. God bless you more, Bishop Leo Tangonan. Good morning. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo. At patuloy na pagpalain ng De La Cruz Virales family at gayon din ang ministry niyo dyan. At God bless kung saan man kayo dako dyan sa Bataan. Kung kayo man dyan sa Maribeles o kayo dyan sa Samal Bataan, wherever, pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon. At gayon din po mula sa ating Reverend May Rose Rodriguez Tandayon ng Kakarong Baptist Church dyan sa Barangay Kakarong ng Pandi, Bulacan. Yes, ang kanyang comment ay, hello po. Yes, hi Pastora May, kumusta na? At kumusta na pinagkakabalon dyan? Kumusta na yung mga niluluto mong mga kimchi? At iba pang mga pinagkakabalban mo na added source of income. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa lahat. Yes, thank you. At gayon din sa iyo, kapatid na Pastor May. At God bless Rodriguez Tanday family, of course, your ministry. At God bless din dyan sa bandang Pandibulacan, lalo na sa ating church. Gayon din sa natinitirhan nyo dyan sa bandang San Jose del Monte City, Bulacan. At gayon din mula sa ating kapatid na Tin. Yes, kamusta kapatid na Tin? Saan ka man naroon sa pagkakataon na ito ay pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos, at please extend my regards to your family at gain din God bless your ministry dyan out there, at God bless din ang lugar ninyo, at please extend my greetings to all of you. Yes, ang kanyang comment ay, thank you po. Thank you for the love and prayers, Bishop. God bless your ministry. Be safe always. Yes, thank you. At gain din sa iyo. At Tin, ibig sabihin na yun ay talaga naman masyado siyang payat. Palagay ko yan ay pangalan ng kanyang Facebook. Yes. At gain din mula sa ating kapatid na Governor Vilma. Yes, Vilma Santos. Purihin natin ang ating Panginoon. Ano na ba yung pilyado mo? No? Baga mapagkamalan natin na ikaw po si Vilma Santos, Gobernador ng Congressman ng isa sa mga distrito ng Batangas. Yes, kumusta na? At God bless your family and of course your daily work dyan. At sana patuloy na maranasan yung kagalingan. At God bless din yung ating church dyan at gayon din ng Pansol, Quezon City. Ang kanyang comment ay, God bless you always, Bishop. Yes, thank you very much. Gayon din sa inyo. At gayon din po muna sa ating kapatid na Reverend Luis Cruz ay, more blessings sa Ride On Ministry. Thank you. At gayon din sa iyo, kapatid, kamanggagawang Reverend Luis Cruz, and your family and your ministry out there. At gayon din muna sa ating kapatid na Carmelita Capune. Yes, membro ng Beps Medis Church dyan sa bandang Beps Maribeles, Bataan. Yes, God bless Kapuli family. At pakiingat kayo dyan at God bless Maribeles, Bataan. Gayon din ang ating church. Ang kanyang comment ay Wednesday blessings sa Ride On Ministry. Yes, thank you very much at gayon din sa inyo. At added comment from Governor Vilma, watching for your Ride On Ministry po. Thank for all your prayers po. God bless po. Yes, thank you very much at welcome. At God bless. At mula sa ating kapatid na Susan Salanga, a member of Malabon Central United Methodist Church, Sambor dyan sa bandang Sito Malamon, Metro Manila. Yes,
God bless Salanga family and of course your family at God bless din ang ating church yan at ganyan din kabuuan ng City of Malabon, Metro Manila. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop Tangonan. Tunay na kailangan natin ang pagkain espiritual lalo na sa panahon ngayon. Yes, purihin natin ang Panginoon at thank you very much. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos at sabihin natin lahat, tunay na kailangan natin ang pagkain espiritual lalo na sa panahon na ito. Yes, purihin natin ang Panginoon. At gayon din na added comment from Governor B. Yes, Bilma. Continue prayer, Linda Bernal. Pass recovery po. Thank you, Bishop. Yes. In the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede for the continuous healing and recovery of Sister Erlinda Bernal. In the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Please extend my regards to Sister Erlinda. Yes. At again din mula sa ating kapatid na Deaconess Ruth Tomicos. Yes, a deaconess of the United Methodist Church. At ang kanyang comment, more blessings to your life and ride on ministry, Bishop Leo Tangonan, watching from United Methodist Church, Linamon, Lanao del Norte. Yes, Magoong United Methodist Church, Linamon, Lanao del Norte ng Misamis Oriental, Mindanao. Yes. At thank you very much at gayon din sa iyo at God bless Tomicos sa family and of course your ministry. Pakaingat kayo dyan sa inyong kalusugan at gayon din ang God bless dyan sa bandang Lanao del Norte at gayon din dyan sa ating church ng United Methodist Church yan at gayon din kabuuan ng Mindanao. Yes, purihin ang Panginoon at gayon din added comment from Sister Susan Salanga. Good morning Bishop Litangonan. Maraming salamat po sa mensahe sa araw-araw inyong ipinaparating sa amin. Yes, purihin natin Panginoon at to God be the glory. Naka-bless po at ito ay tunay na kailangan natin lalo na sa panahon ng natin ngayon. Thank you po. God bless you and your family. Yes, thank you very much at to God be the glory. At patuloy po tayo na magpalakasan sa bawat isa sa pamagitan ng salita ng Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na Beatrice Ramos from Cabacan City, North Cotabato, Mindanao. Yes, kumusta na? Kumusta na ang pamilya mo? Kumusta na yan sa ating church dyan? Regards kay Pastor at kanyang pamilya at gayon din sa inyong lahat dyan. God bless Ramos family. Pakiingat po kayo at God bless North and South Cotabato at gayon din ang kabuuan ng Mindanao. Ang kanyang comment ay Amen. Yes, Amen sa ating Panginoong Diyos. At mula sa ating kapatid na Evelyn Baby Eusebio. Yes, belated happy birthday muli. Birthday mo kahapon. Siya po ay membro ng Malabon North United Methodist Church diyan sa City of Malabon, Metro Manila. Yes, at kumusta ng birthday mo kahapon at ilan ba at kumusta ang iyong handa? Kumusta ang inyong celebration diyan? At na-observe ba yung health protocols? Yes. At God bless Eusebio family. Please extend our regards to your family and of course, pakiingat kayo dyan. God bless City of Malabon. God bless Malabon North United Methodist Church. Ang kanyang comment ay Amen, Amen. Yes, Amen sa ating Panginoon. At mula sa ating kapatid na Eli Enriquez is watching from the province of Bulacan. Yes. At kumusta? At God bless Enriquez family. Pakiingat kayo dyan. At God bless Bulacan. At purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din mula sa ating kapatid na Totolia Apan de la Cruz dyan sa bandang Jesus Zion na Methodist Church, dyan po sa Barangay Concepcion ng General Tinio, Nueva Ecija. Yes, God bless Anatolia Apan de la Cruz and of course the entirety of your family at pakaingat kayo dyan at God bless ang ating church yan at gayon din please extend my regards to Regional Bishop Eliaser A. Sabote and his family and all the members dyan.
At God bless General Tino, God bless Nevesia. Ang kanyang comment, thank you Lord God, Amen in Jesus' name. Yes, Amen sa ating Panginoon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Rosalinda Hinera de la Peña is watching from Holy Faith United Methodist Church dyan sa Barangay Iba, Silang, Cavite is watching. Yes, thank you very much. At God bless and her family at pakaingat kayo dyan at patuloy pa kayo na pagaling ng ating Panginoon. God bless Silang, Cavite. At ganyan mula sa ating kapatid na Betty Jane Usalia Bersosa from City of Ilagan, Isabela. Yes, God bless Usalia Bersosa family at pakaingat kayo dyan at God bless Ilagan City, Isabela. God bless Cagayan Valley. God bless Luzon. Ang kanyang comment ay good morning Bishop Lito, Ate Jean and family. Yes, thank you very much. Guidance sa inyo. Praise God. Gumaling na po mga pina-prayer request ko po sa inyo. Yes, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos at napakagaling at napakabuti ng ating Panginoon. Taus-pusong pasalamat, Bishop, ang ipinapaabot sa inyo. Yes, welcome at tawad with the glory. Hiling ko po ang patuloy na panalangin sa anak na si Rona Vargas. Yes, purihin natin ang Panginoon at ating pinalangin kanina. At in the mighty name of Jesus Christ, we continue to reiterate our prayer for Sister Rona Bersosa Vargas for her continuing healing and recovery, good health and wellness and blessing. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Welcome. Patuloy kayong ingatan at pagpalain ng Diyos. Yes, thank you at gayon din sa iyo. Amen at Amen. Yes, purihin ng Panginoon at God bless Usalia Bersosa family. Yes. At gayon din po mula sa ating kapatid na Emilia Fajardo. Kumusta kapatid na Emilia? Kumusta ang kalagayan niyo dyan sa bandang Dilasag, Aurora Province? Yes, please extend my regards to your family at pakaingat kay Jen at pagpalay ng Panginoon at God bless ang kabuuan ng Dilasag at gayon din ang kabuuan ng probinsya ng Aurora. Ang kanyang comment ay Amen. Yes, Amen sa ating Panginoon at gayon din pumula sa ating kapatid na Governor Vilma. Ang kanyang comment ay Amen at Amen. Yes, Emilian and trillion and billion and quadrillion. Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din mula sa ating kapatid na Nitsa Beaton working out there in Bahrain. Yes, kumusta na kapatid na Nitsa Beaton at gayon din pagpalain ka ng Panginoon. God bless Beaton family dyan sa San Manuel Isabela at gayon din ang trabaho mo dyan sa bandang Bahrain at shout out all of you overseas Filipino workers dyan at pakaingat kayo at pagpalain ng Panginoon ang inyong mga pamilya at gayon din ang inyong mga kabuhayan at ginagawa dyan. At ang kanyang comment ay happy beautiful day. Good morning Bishop and your loved ones. God bless always. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo at palakpakan natin ang Panginoon at sabihin natin happy beautiful day. Yes. Dito sa City of Bacoor, Cavite ay makulimlim ngayon para bagang nais na ipagkaloob muli ang blessing ng ulan. Yes, purihin natin ang Panginoon at God bless Sister Nitz. Pag-ingat ka dyan at gayon mo na sa ating top fan. Yes, mula kay kapatid na Ray Kirol. Yes, at God bless Kirol family dyan sa bandang Barangay Magsaysay. At sila po ay kasapi ng United Methodist Church dyan sa bandang Bayumbong, Nueva Vizcaya. Yes, God bless Kirol family at God bless din ang kabuuan ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. At ang kanyang comment, young and fresh ka ngayon Bishop. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Young and fresh. Yes, God bless po. Thank you very much. At sabi nga ng mga iba sa akin ay tinatanong nila ay Bishop, meron ka na bang 35 years old? Yung iba naman ay tinatanong ay Bishop, meron ka na bang 45 years old? Yan, talaga naman ha. Alam niyo po, basta't always, lagi po ay feeling tayo na isang kabataan pa. Lalo na kapag merong kasamang ngiti, yes, bagaman maaliwalas ng ating noo, ano po? Ay purihin natin po. Thank you for that beautiful commendation of Brother Ray. At God bless you. At gayon din mula sa ating kapatid na meron ba? Purihin ang Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga nag-comments. Pero ating pong i-acknowledge din ng mga kapatid natin na kung saan ay sila po naging bahagi sa ating Ride On Ministry
Di man sila nakapagkaroon ng pagkakataon na sila po ay makapag-type sa kanilang mga hawak na gadget, cellphone o laptop, ay kasama sila sa ating episode 143, August 19, 2020. Katulad po ng ating kapatid na Corazon Navarro. At God bless sa Navarro family and of course your ministry, at pakaingat kayo dyan sa bandang City of Balanga, Bataan. Yes, Capital Methodist Church. God bless you all. At ganyan po mula sa ating kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church dyan sa Barangay Magsaysay, Guinalupayan, Bataan. Yes, thank you very much. God bless Torres Cruz family, at pakingat rin dyan, at God bless Guinalupayan, Bataan, at ganyan din church natin dyan. At ganyan din po ang kapatid na Ernestina Manusig Cabico ng Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa bandang bayan ng Bungabong, Nueva Ecija. Yes, God bless Manusig Cabico, at God bless yung ating church dyan, at ganyan din ng Bungabong, Nueva Ecija. At ganyan po ang kapatid na LB Andicoy ng Just the Living Water Methodist Church dyan sa bandang Kabkaben na Maribeles sa Bataan. Yes, God bless Andicoy family and your ministry, at God bless din ang ating church yan, at ganyan kabuo ng Maribeles Bataan. At thank you very much, at ganyan lahat pa ng mga magko-comment. At gayon din po ang lahat mga maglalike at magpapalo sa ating page, at mga mag-share pagkatapos ng ating live virtual streaming. Thank you very much, and may the Lord be with us always. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito, at pumbati ng bawat isa ng peace be with you. At gayon din po sabihin natin sa bawat isa dyan na oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati at pagrespeto. Atas natin ang ating kanang kamay at ilagay natin sa ating kaliwang dibdib dapat ng ating puso. At tayo po ay yumuko panandalian at tignan natin eye to eye, face to face ang ating binabati dyan na meron pong kasamang ngiti. Yes, kaya purihin natin ang Panginoon, at ngayon ay tanggapin ninyo ang napakatamis, napakasarap na pagpapala ng Diyos Ama sa pamagitan ng patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, at gayon din ang kanyang patuloy na pag-iingat at pakikilahok sa ating mga buhay sa araw-araw at sa tuwina, upang tayo ay matanglawan at magtagumpay sa lahat ng ating gagawin saan man tayo naroon sa daigdig na ito. Ay tanggapin natin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. And of course, ay patuloy po natin na i-observe ang mga health protocols na ipinapatupad ng Interagency Task Force ng ating pamahalaan. At gayon din sa iyo na nasa ibang bansa, ay sundin ninyo ang lahat ng mga patakaran, rules and regulation. At katulad ng paglilinis ng ating mga kamay gamit ang sabon, at gayon din ang alcohol, pag-disinfect, at gayon din po ang ating pagsuot ng mask kapag tayo ay lumalabas sa ating bahay, at gayon din ang pagsuot natin ng face shield kapag tayo po ay nasa labas. At gayon din po na i-practice po natin at gawin natin yung social distancing. Minimum of 2 meters away, yes. At gayon din po na panatilihin natin na malusog ang ating mga pangatawan at kumain tayo na maayos. At yung mga healthy foods katulad po ng mga saluyot, ng mga kangkong, at gayon din ng mga dahon ng ampalaya, bunga ng ampalaya, at mga talong, at iba pang mga vegetables na mali natin kainin katulad ng pechay, mustasa, labanos, mustasa, at kompleto na. Awitin na lang po natin yung bahay kubo at nandun lahat yung mga rekado, at magpakalusog tayo at magpakalakas tayo sa araw-araw sapagkat ang ating lakbayin at pakikibaka ay talaga namang napakahirap. At ibalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam sa atin upang tayo magkikita-kita muli bukas sa ating episode 144 ng Ride On Ministry. At ang ating pong tutunghayan bukas ay John chapter 3, 31 to 36. 1, Kabanatang 3, talatang 31 hanggang 33. Nang tinatalakay dyan ang mula sa langit. Yes, purihin natin ang Panginoon. Kaya bye-bye at may we have a joyful and successful whole day.
And may you have a sumptuous, delicious delicacy for your lunch today and beyond. Bye-bye.